2306. Ang huling pag-atake. Ang gayong silid ay halos imposible na makita sa isang slum, ngunit ngayon ito ay nangyayari. Ang dahilan. Nilito ay simple. Ito ang ikaapat na palapag, at kailangan mong maglakad sa makipot na kalawangin at lumulutang na hagdan at lumiko ng 2 liko para marating ang simpleng bahay na ito. At, strictly speaking, ang bahay na ito ay itinayo sa bubong ng ikatlong palapag lamang. At hindi ito pinagsama sa barong sa ibaba, kaya kung titingnan mo ang ibaba, mahirap hanapin na may nakatago pa sa itaas, ganyang kubo. Mabaho ang eskinita sa ibaba. Ngunit sa taas ng ikaapat na palapag, ililipad ng hangin ang maraming mabahong amoy na iyon. Ito ay hindi lamang ang lokasyon na may pinakamagandang tanawin, kundi pati na rin ang sa lugar na may pinakamaliwanag na amoy, pinapatay pa ng mga sanitary condition ang mga barong-barong kung saan nakatira ang ibang mga mahihirap. Bagamat simple ang pagsasaayos na ito, mayroon itong lasa ng Peteburgesya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dekorasyon dito ay hindi bago, na nagpapakita na ang may-ari ng bahay ay handa ng husto. Sa oras na ito, si Tsurugi ay nakahiga sa kama sa kubo na ito na nakapikit at hindi gumagalaw, na para bang hindi niya alam ang lahat ng ito. May isang bukol na figure na nakaupo sa tabi ng kama. Tahimik niyang pinagmamasdan si Tsurugi at hindi umimik ng mahabang panahon. Ang taong ito ay si Fan Haijo na nakatakas sa mahabang panahon ng hindi nahuli. Isang napaka-ordinaryong damit ang suot niya ngayon. Ang pagsusuot ng ganitong uri ng mga damit na hindi nagpapakita ng kanyang anyo sa kanyang katawan ay maaaring aktwal na magbunyag ng isang mapang. Akit na kahulugan, na ginagawang hindi mapigilan ng mga tao ngunit nais na magsuot ng damit na ito. Napunit ang palda. Kung alam ni Tsurugi na binigyan siya ng babaeng ito ng counter calculation, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Si Zichuen Josuo ay nakatayo sa likod ni Fan Haijo. Nakatingin sa likod na maaaring pumukaw ng walang katapusang pag-iisip, lumunok siya ng hindi sinasadya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nagninangas na tingin. Matagal na pala na pinagtaksilan ng lalaking ito si Tsurugi. Ngunit palagi siyang itinuturing ni Wang Yingwo bilang isang maaasahang representante. Kailan siya nakipag-ugnayan kay Fan Haijo? Kailan mo binigyan ng gamot si Tsurugi? Kailan nabuo ang mga planong ito? Naglagay ng gamot si Nishikawa Josuo sa bote ng tubig ni Tsurugi, at nahihilo si Tsurugi matapos itong inumin, at hindi nagtagal ay nawala ng malay. Miss Fan, kailan ka magsisimula? Napalunok siya at nagtanong. Malinaw. Si Fan Haijo ay nakabuo ng walang kapantay na tukso para sa kanya. Gusto talaga ng lalaking ito na itulak agad siya pababa. Pero ngayon, hindi pa patay si Tsurugi, kaya natural na hindi niya ito kayang bitawan. Lumabas ka muna at hintayin mo ako sa ibaba, sabi ni Fan Haijo nang hindi lumilingon. Kaya mo ba mag-isa? Nagtanong muli si Nishikawa Josuo, kung magising si Tsurugi, paano magiging kalaban ni Fan Haijo si Tsurugi na may ganitong kasela na hitsura? Hindi ko kailangan na tanungin mo ako. Hindi pa rin lumingon si Fan Haijo. Okay, susundin ko ang utos mo. Tumango si Nishikawa Josuo, binigyan ng matalim na tingin si Fan Haijo, at pagkatapos ay bumaba para manigarilyo. Tumayo si Fan Haijo at nilock ang pinto. Pumalik siya sa kama at tumingin kay Tsurugi na may kaakit-akit ng ngiti. Ngayon ay isang napakagandang araw, marahil hindi mo inaasahan na magkikita tayo sa ganitong paraan. Hindi nakasagot si Tsurugi. Panay ang paghinga niya at koma pa rin siya. Hinabol mo ako ng husto, ngunit hindi mo inaasahan na magagawa kong kumpletuhin ang counter-kill sa oras na ito. Malaking mahaba at kaakit-akit na mga mata ni Fan Haijo na may kaakit-akit ng ngiti. Upang makuha ang marangal na Diyos ng araw na si Apollo, ang ginawa ng batang babae ngayon ay maituturing na nakakasira ng lupa. Sa katunayan, ang Fan Haijo ay nakakumpleto ng maraming malalaking boss sa madilim na mundo ng kanluran sa loob ng maraming taon. Mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo magawa. Kunin ng buhay si Tsurugi. Grabe talaga ang talino ng babaeng ito. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang kutsilyo, ang matalim na malamig na liwanag ay agad na nagpapaliwanag sa silid, at ang maliwanag na kutsilyo ay sumasalamin sa kanyang kahambugan at kalupitan. Tingnan mo. Dahan-dahang binuksan ni Fan Haijo ang butones ni Tsurugi gamit ang isang kutsilyo. I-click. Ang butones ay nahulog sa lupa, patuloy na tumatalbog.
Kaagad pagkatapos, nahulog din sa lupa ang dalawang butones ng kabanata. Pinunit ni Fan Haijo ang short-sleeve na t-shirt ni Surui gamit ang kanyang kamay ay napunit ang isang malaking butas. Tiningnan niya ang eksena sa harap niya at natawa. Ang ganda talaga ng mga muscles niya. Sa susunod na sandali, isang matalim na talim ang dumausdas sa sinturon ni Surui, kaya lumuwag din ang pantalon ni Surui. Napakahirap isipin kung ano ang magiging hitsura kung si Apollo. Ang Diyos ng araw, ay ginawa kong isang beteng. Tiningnan ni Fan Haijo ang mukha ni Surui at sinabing, Apollo, sinira mo ako, alam mo ba? Hindi marinig ni Surui. Kung wala ka, magiging drug lord pa rin ako sa chapter ng Golden Triangle. At ako pa rin ang magiging aktual na controller ng Chaos Territory. Ang tanging controller, walang makakapantay sa akin. Pinalakas ni Fan Haijo ang kanyang tono. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, halatang medyo nasasabik siya. Sa katunayan, mula sa kanyang pananaw, ang lahat ay nawasak ni Surui, at wala nang natira. Nais kong patuloy na tumakas, ngunit ang pagtakbo, sa palagay ko ito ay isang malaking insulto sa akin. Kinagat ni Fan Haijo ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi. Hindi ako papayag na insultuhan mo ulit ako ng ganito. Gusto kong mag-counterattack. May pagmamalaki si Fan Haijo. Isa na siyang malaking drug lord sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay nakatira siya sa isang tulad ni Cholun. Upang makamit ang kanyang layunin. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbebenta ng kanyang kulay. Bagamat wala siyang pakialam dito, naaagrabyado pa rin siya kapag naiisip niya ito. Ang hitsura ni Surui ay nagpabagsak sa kanya mula sa magandang langit patungo sa madilim na impyerno. Hindi talaga alam ni Fan Haijo kung kailan niya muling makikita ang bukang liwayway. Plano niyang tumakas noon, ngunit ngayon, nagbago ang isip ni Fan Haijo. Hindi niya hinahayaang mabuhay sa kahihiyan. Ito ang kanyang laban ng karangalan. Surui, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng bagong layunin sa buhay. Pinaikit ni Fan Haijo ang kanyang mga mata, at may mabangis na liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos mong patayin, hindi ako titigil, gagawin ko para sirain ang buong Sun Temple. Sa wakas ay isinigaw ni Fan Haijo ang kanyang puso. Pinago ni Surui ang kanyang landas sa buhay, at mabubuhay siya sa anino ng puot mula ngayon. Itinaas ni Fan Haijo ang kutsilyo sa kanyang kamay ng mataas. Tinitigan niya ang isang tiyak na posisyon ni Surui at sinabi, gagawin ko muna kayong isang eunuch. Para matikman mo kung gaano ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Masyado akong pamilyar sa pakiramdam na ito, at gusto kong suklian ang lahat ng pagdurusa na dinanas ko. Nako! Sa oras na ito, isang buntong hininga ang narinig sa silid. Napakalambot ng buntong hininga. Ngunit narinig ito ni Fan Haijo. Minsan ay inakala niyang mayroon siyang auditory hallucinations, ngunit sa sumunod na segundo, nakita niya ang bukas na mga mata ni Surui. Nagising si Surui. Pinigyan ni Fan Haijo si Surui ng makapangyarihang gamot, at nagising si Surui, na lampas sa kanyang inaasahan. Bagamat itinaas ng, ikaw, ni Fan Haijo ang kutsilyo, nanigas siya at hindi ito sinaksak sa kabanata. Narinig ko ang sinabi mo sa puso mo. Sinabi ni Surui sa patag na boses. Sa totoo lang, hindi pa ako nakoma, palagi akong gising. Paano ito posible? Hindi na malaya ni Fan Haijo ang nangyari nang sumipa si Surui at sinipa ang kanyang siko. Sa ilalim ng napakalakas na suntok, hindi na nahawakan ni Fan Haijo ang punyal sa kanyang kamay, at si Hanmang ay lumipad palabas at bumulusok diretso sa kisame. Sa sumunod na segundo, kinurot na ito ni Surui. Nakadikit ang leeg niya sa kama. Pinaligtad ang mga tungkulin. Hindi ako naniniwala na ang isang malaking drug lord na maaaring lihim na kontrolin ang buong Golden Triangle ay ang uri ng siya lamang ang nanliligaw sa mga kababaihan ng kabaligtaran na kasarian. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kahit na hindi niya narinig ang panloob na pag-iisip ni Fan Haijo ngayon, nahuhulaan pa rin niya ang totoong iniisip ng kabilang partido. Nagsumikap siya sa buong buhay niya. Kung masisira, walang makakasundo. Ngunit sa kasamaang palad, ang negosyo ng pamilya ni Fan Haijo ay itinayo sa paakit ng hindi mabilang na mga tao. Ilang tao ang nagpakamatay dahil sa kanya? Ilang pamilya na ba ang nasira dahil sa kanya? Masasabing kung ang pinakamakasalanang tao sa planetang ito ay nirerango, si Fan Haijo ay tiyak na malalagay sa top 10 sa kontemporaryong panahon. Oo,
Ito ang historical status ng kaakit-akit na babaeng iyon. Gayunpaman, ang mga aksyon ngayon ni Fan Haijo ay talagang lampas sa inaasahan ni Surui. Sa partikular, ang kabilang partido ay nakagamit ng ganoong walang pidyaw na paraan sa pag-counterattack sa panahon ng proseso ng pagtakas, at halos nagtagumpay. Sa kasamaang palad, alam ni Surui ang bote ng tubig na iyon. At ito ay malalim na nahukay ng bote ng tubig na ito. Nang aidroga siya ni Chinyueran, ginamit niya ang tatak ng tubig na ito para ibalat kayo ito, at nang deain si Huang Jingwei ng kanyang lalaking kaklase, ginamit din niya ang tatak ng tubig na ito. At binigyang diin din ni Nishikawa Josuo na ang tubig ay iniluluwas mula sa China. Si Surui ay likas na mapagbantay tungkol sa tatak na ito ng purong tubig. At sa sandaling tinanggal niya ang takip ng bote, nalaman niyang ang takip ng bote ay hindi nabuksan ng isang beses ng kabanata. Sa oras na iyon, si Surui ay napakapuyat. Ngunit hindi niya mahuhusgahan kung ang bote ng tubig ay abnormal. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng dalisay na tubig ay makikita sa lahat ng dako sa Thailand. At hindi kilala ni Surui si Zichuen Josuo, at siya rin ay hindi ko alam kung ang kabilang partido ay may anumang dahilan para magtaksil. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang pagsisikap. Pagkatapos uminom ng tubig, pinunasan ni Surui ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, iniluwa niya ang lagok ng tubig na kakainom lang niya sa braso. At saka inilagay ang braso sa likod niya at ininom ang tubig. Ang mga mantsa ay pinunasan sa damit, at ito ay ginawa ng walang nakakapansin. Hindi napansin ni Nishikawa Josuo ang lahat ng ito, at naisip na si Surui ay talagang nakoma. Kaya, binuhat niya si Surui sa tirahan ni Fan Haiju. Iyon ang nangyari pagkatapos nito. Nasa kamay mo na. Kung gusto mong pumatay o laslas, pakinggan mo ito, sabi ni Fan Haiju. Hindi nagsalita si Surui, nakatingin lang sa kanyang mga mata. Siyempre, kung gusto mong pilitin ang isang bagay sa akin, hindi ko mapigilan, sabi ulit ni Fan Haiju. 2 beses na tumikim si Surui at nanunuya. Naabot na ni Fan Haiju ang yugtong ito, kaya hindi na kailangang kumilos muli. Noong nasa Golden Triangle, naakit ni Fan Haiju si Su Rui hindi mabilang na beses, hindi siya kumuha ng pain, oras na ito ay kahit na mas imposible. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng magandang oras, sabi ni Fan Haiju at pumikit. Kabanata 2307. Itigil ang pagpapantasya tungkol sa pagtakas. Gustong mamatay ni Fan Haiju, ngunit hindi siya hinayaan ni Surui na mamatay ng ganoon kadali. Sa babaeng ito, maraming sikreto. Paano mo nakuha si Nishikawa Josuo? Kinurot ni Surui ang kanyang leeg at nagtanong na may singkit na mga mata. Nauna niya akong natuklasan, ngunit sa harap ko, sa tingin mo ba ay magbabante siya? Alam ni Fan Haiju ang lahat. Naisip ito ni Surui, at talagang ganoon din. Hindi magkapareho ang utak ni Nishikawa Josuo at ng Fan Haiju, at siguradong masuyo sila ng babaeng ito. Paano mo nakontak ang templo ng kamatayan? Tanong ulit ni Surui. Tanong nito na matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. Maaari akong makipag-ugnayan ng higit pa kaysa sa templo ng kamatayan, nakangiting sabi ni Fan Haiju. Bakit, gusto mo bang magpatuloy sa paghuhukay ng mas malalim? Baka matagalan ka, kaya mas mabuting patayin mo na lang ako. Magsalita ka, pinigyang diin ni Surui. Ang templo ng kamatayan, huminto si Fan Haiju. Ang mga taong makontak ko ay pinatay mo na. Sa labanan noong nakaraang araw, ang lakas ng pakikipaglaban ng Temple of Death sa Southeast Asia ay talagang binawi mo. Ganun ba? Hindi alam ni Surui kung totoo o hindi ang sinabi ni Fan Haiju. Puno ng drama ang babaeng ito. Tapos na ang lahat, kailangan ko pa bang magsinungaling sayo? Tumawa si Fan Haiju, ngunit may malungkot na kahulugan sa kanyang ngiti. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kalalim ang pagtago ko sa sarili ko, pero natagpuan mo pa rin ako. Hindi ako reconciled, hindi talaga ako reconciled. Simula noong araw na tinahak mo ang landas na ito, dapat naisip mo na kung nasaan ka ngayon. Tinitigan ni Surui ang magagandang malalaking mata ng isa't isa. Ngunit sa kasamaang palad, sa likod ng gayong kagandahan, mayroong pinakamalupit na puso sa mundo. Nahuli mo na naman ako ngayon, hindi mo dapat ako hinayaang tumakas. I drop ito, gusto ko lang nabigyan mo ako ng magandang oras. Sobrang seryosong sagot ni Fan Haiju.
Narinig ito ni Surui at hindi niya maiwasang maalala ang huling pagkakataong tumakas si Fan Haijo mula sa kanyang sariling mga kamay. Kung noon pa man. Ang kay Surui ay hindi niya akalain na ang isang mahinang babae ay makakatakas sa kanyang mga kamay. Ngayon ay tila nasira ng mga aksyon ni Fan Haijo ang lahat ng kanyang kaalaman. Hindi imposibleng tumaubang bangka sa kanal. Ibigay ka sa gobyerno ng Huaxia at isasara ang kaso. Umiling si Surui. Ang babaeng ito ay nagdulot ng malaking problema sa kanya, ngunit hindi siya agad napapatayin ni Surui. Huwag. Nang marinig ni Fan Haijo na sinabi ito ni Surui, agad na nagpakita ng nagmamakaawa ang kanyang malalaking mata. Walang silbi sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Surui ang leeg ni Fan Haijo gamit ang isang kamay, at nilaslas ang likod ng kanyang leeg gamit ang kabilang kamay. Nawalan ng malay si Fan Haijo nang hindi nagsasalita. Ang pagkain ng isang hiwa ay lalago ng isang karunungan, hindi maaaring hayaan ni Surui na maulit ang kasaysayan. Itinali niya ng mahigpit si Fan Haijo upang matiyak na hindi makakawala ang kabilang partido sa pamamagitan ng sarili niyang lakas, at pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Sa ibaba, si Nishikawa Josuo ay humihit-hit pa rin ng sigarilyo. Ilang upos ng sigarilyo ang ibinato sa kanyang paanan, at tila hindi na siya makapaghintay. Fan Haijo walang katapusan ng tukso para sa kanya, at gusto niya itong itulak kaagad sa kama. Tumingin si Surui sa kanyang likuran at tumawag sa telepono. Si Nishikawa Josuo ay muling naninigarilyo pagkatapos ng 2 sigarilyo. Nalaman niyang si Wang Yingwo ay sumugod na patungo sa lugar na ito na may karaniwang nakakapasong araw. Agad niyang itinapon ang upos ng sigarilyo at pumunta sa harapan. "Nasaan ang iyong Panginoon?" tanong agad ni Wang Yingwo. Ang instinct ni Nishikawa Josuo ay natarante saglit, ang kanyang mga mata ay umiwas saglit, at pagkatapos ay sinabi niya. Sinabi ng Panginoon na hinanap niya mismo si Fan Haijo, at hayaan akong maghintay sa kanya dito. Tinitigan ni Wang Yingwo ang mga mata ni Nishikawa Josuo. Talaga. Ikinalat ng huli ang kanyang mga kamay. May problema ba? Hindi ko na mababago ang desisyon mo. Malamig na sinabi ni Wang Yingwo, "Zichuan, hindi ko akalain na ipagkakanulo ka." Nang marinig ito, ipinakita rin ni Nishikawa Josuo ang isang blankong ekspresyon. "Brother Wang, ano ang sinasabi mo, bakit hindi ko maintindihan? Kailan ko ipinagkanulo ang Standard Sun? Pinagtataka mo ako. Matagal na akong nagtitiwala sa iyo, ngunit paano ang tungkol sa iyo?" Sinabi ni Wang Yingwo. "Ang lakas ng loob mong magbigay ng gamot sa mga matatanda." Nang marinig ito, alam ni Nishikawa Josuo na hindi na niya kayang magkaila, kaya tumalikod siya at tumakbo. Ang kanyang bilis ay napakabilis, ngunit inaasahan ni Wang Yingwo na gagawin niya ito. Ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang katawan ay sumabog. Boom! Ang kanyang mga palad na bakal ay nakalimbag sa likod ni Nishikawa Josuo. Lumipad siya ng ilang metro pasulong at ibinaon ang ulo sa maputik na tubig. Ang kakayahan ni Nishikawa Josuo sa pakikipaglaban ay tila medyo malakas. Pagkatapos niyang samuka ng isang malaking subaw ng dugo, tatayo na sana siya at magpatuloy sa pagtakbo. Tinundan siya ni Wang Yingwo na parang anino, at sa isa pang sampal, muling binaril si Josuo na lumipad palabas. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na makabangon ang huli. Lumapit si Wang Yingwo kay Zichuan Josuo at sinabing, "Iyong ipinagkanulo ang tiwala ko, at maging ang tiwala ng mga matatanda, sa sukdulan." Lubos na pinahahalagahan ni Surui ang karaniwang nakakapasong araw. Ngunit ngayon ang karaniwang nakakapasong araw ay sinaksak si Surui mula sa likuran, si Wang Yingwo ay nahiya at nahihiya sa pagtatanim ng Sun Temple. Sa totoo lang, wala siyang dapat sisihin sa sarili niya, hindi niya kasalanan iyon, ang kakayahan ni Fan Haijo na akitin ang puso ng mga tao ng napakalakas, at hindi napigilan ni Zichuan Josuo ang tukso. Nang makita ito, pumalik si Surui sa silid at hinanap ang walang malay na si Fan Haijo pataas at pababa. Hindi man lang siya nagtira ng anumang personal na damit, ngunit wala siyang nakitang halaga. Takot talaga siya sa babaeng ito. Kung bumalik siya na may dalang dilaw na gayuma, hindi niya ito makukuha at umalis. Umiling si Surui, ipinatong si Fan Haijo sa kanyang mga balikat, at naglakad pababa. "Sir, pasensya na po." Nang makitang bumababa si Surui, agad na humingi ng tawad si Wang Yingwo. Bahagyang ngumiti si Surui.
Hindi mo kasalanan, kung tutuusin, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Sabi, tinapik ni Surui si Fan Haijo na nakakarga sa kanyang mga balikat. Sa kabutihang palad, tapos na ang lahat. Dahil masyadong tuso si Fan Haijo, hindi siya ibinigay ni Surui sa sinuman, ngunit personal siyang binantayan. Ang paggamot na ito ay itinuturing na sapat na mataas. Si Surui ay hindi umiwas dito, at gumawa pa siya ng isang silid para manatili siya sa Fan Haijo kapag siya ay kakain at matulog. Hindi ko talaga mapigilan. Napaka-depressed na sabi ni Fan Haijo. Kalahating araw na ang nakalipas mula nang magising si Fan Haijo. Nakadina siya sa gilid ng kama at gustong uminom ng tubig. Pinakain siya ni Surui at gustong kumain. Kaya inilagay ni Surui ang tinapay. Inilagay ito sa kanyang bibig at gustong kilitiin, tamad si Surui para tumulong. Kahit na, si Surui ay tumugon sa lahat ng sinabi ni Fan Haijo ng tahimik at hindi siya nakipag-chat sa kanya. Napuno ng hinanakit ang mga mata ni Fan Haijo. Hindi ako nagsisinungaling, pupunta ako sa banyo, gusto mo bang panoorin akong hinaipan ang pantog ko? Dadalhin kita doon. Sa wakas ay nagsalita si Surui. Nakipag-ugnayan na siya sa Huaxie. At magkakaroon ng espesyal na eroplano na magbabalik kay Fan Haijo. Ngunit ang eroplano ay hindi darating hanggang bukas ng pinakamaaga, kaya kinailangan ni Surui na magambag sa kanyang sarili. Dalhin mo ako sa banyo. Walang magawa si Fan Haijo. Anong klaseng bagay ito? Kung hindi pwedeng halikan ang isang lalaki at isang babae, kailangan kong harapin. Hindi siya kinain ni Surui gamit ang set na ito. Ilang beses na niyang naakit si Surui na nakahubad noon, ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang makaramdam ng kahihiyan. Kahit papaano ay hindi naniwala si Surui. Isang beses na nakatakas si Fan Haijo, at hindi na siya papayag na magkaroon pa ng aksidente. Okay lang kung hindi ka pupunta, sabi ni Surui. Pupunta ako. Pinigyan ni Fan Haijo ng kakaibang tingin si Surui, at pagkatapos ay tumayo, ngunit sa kasamaang palad ay nakaposas ang kanyang mga kamay sa ulo ng kama at hindi na siya makalakad. Umakbang si Surui, kinalas ang dulo ng mga posas sa ulo ng kama, at pagkatapos ay itinali ito sa sarili niyang palso. Hindi mo naman kailangang maging mahigpit, diba? Hindi talaga ako makatakbo. Galit na sabi ni Fan Haijo. Ayan yon. 3 salita lang ang sinagot ni Surui at dinala si Fan Haijo sa banyo. Pagkalabas, si Fan Haijo ay nahihiya, at ang kanyang mukha ay napakaganda na tila may tumutulo na tubig. Napahiya ka dito, sabi ni Fan Haijo. Ang babaeng ito ay may 1,000 mukha, at ang pinaka hindi ka panipaniwala ay ang kanyang maselang hitsura. Sa oras na ito, imposible para kay Surui na tinukso ni Fan Haijo. Walang ekspresyon niyang kinalas ang mga posa sa kanyang mga palso at ipinagpatuloy ang paghawak nito sa reha sa gilid ng kama. Para maayos na maibigay ang malaking drug lord na ito sa gobyerno ng Huaxie. Kailangang mag-ingat si Surui. Kung tungkol sa pangangasiwa sa kanyang pagpunta sa banyo kumpara sa huling gawain, ito ay talagang wala. Kinagabihan, gumawa ng isa pang kalokohan si Fan Haijo. Gusto kong maligo. Hindi. Direktang tumanggi si Surui. Nakasandal siya sa kabilang kama, nanunood ng TV nang hindi tumitingin sa gilid. Napakainit ng panahon, pawis na pawis ang mga tao ngayon, at malagkit sila, hindi komportable. Tumingin si Fan Haijo kay Surui na may pinanibik na mga mata. Nakikiusap ako sa iyo. Sa ganitong paraan, mayroon talagang isang uri ng nakakaawang panlasa dito. Hinawakan ni Surui ang kanyang mukha, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay biglang kumulubot. Kung gusto mong maligo, kailangan kitang pinusesan, hindi ba? Oo, parang hindi ka pa nakakita ng katawan ng iba. Sinabi ni Fan Haijo. Anyway, tapos na, hindi mahalaga kung ilang beses mo gustong makita. Haha, ang ganda ng iniisip mo. 2 beses na tumikim si Surui at tinanggihan ang proposal ni Fan Haijo nang walang pag-aalinlangan. Ang paliligo kasama ang isang magandang babae ay tiyak na isang kapana-panabik na bagay. Ngunit si Surui ay may mga prinsipyo at pangunahing linya, at hindi niya hahayaang mangyari muli ang mga aksidente. Buong gabi, humiga si Fan Haijo at humiga sa kama, patuloy na nakikipag-usap kay Surui, ngunit sa kasamaang palad, hindi sumagot si Surui. Alam ni Fan Haijo na ang lahat ng ito ay hindi gumagana, kaya't siya ay bumantong hininga at tumigil sa pagsasalita.
Chapter early the next day, hiniling ni Surui kay Wang Yingwo na personal na magmaneho ng kotse. Umupo sila ni Fan Haiju sa likod na hanay at nagmaneho papunta sa airport. Nakapusas ang mga kamay at paa ni Fan Haiju, at hindi siya makatakbo kung gusto niya. Samahan daw si Surui sa upuan at nagpakawalan ng mahabang hininga. Alam niya na sa pag-aresto kay Fan Haiju, matatapos din ang labanang ito, at ang panganib ng Golden Triangle ay mababawasan ng malaki. Mukhang gamaan ang loob mo. Nakangiting tanong ni Fan Haiju. Natigilan sa ngiti ni Fan Haiju, hindi na nahimik si Surui, ngunit nagtanong. Mayroon ka bang iba pang gamo-gamo? Kung may sabuatan man, gamitin mo ito ng mabilis, huwag mo akong paghintayin ng matagal wala na. Kahit gaano ako kagaling, hindi ko matatakasan ang gintong sikada sa ilalim ng ilong mo, di ba? Naniwala si Surui dito. Wala talaga siyang mahanap na dahilan kung bakit maaaring makatakas ang kabilang partido. Lumapag na ang eroplano ni Guoan, at naghintay si Surui sa gate ng airport kasama si Fan Haiju. Siyempre, upang maiwasang maakit ang atensyon ng iba, ang mga kamay ni Fan Haiju ay natatakpan ng isang piraso ng damit na humaharang sa maliwanag na liwanag mula sa mga posas. Ngunit sa sumunod na segundo, nang tumingin si Surui sa labasan ng paliparan, biglang nanlamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dahil may nakita siyang hindi niya inaasahan. Kabanata 2308. Mga bata. Hindi inakala ni Surui na lalabas siya sa gumay, at lalabas sa harap niya sa paraang-paraan. Minsan, nagkita ang dalawa ng hindi sinasadya sa paliparan, at ang eksena sa oras na ito ay halos magkatulad. Tilinaw siya iyon. Siya ay nasa negosasyon sa negosyo sa Estados Unidos, ngunit sa oras na ito ay dumating sa Thailand. Nakita rin ng pinakamatandang pamilyang Miss Lin si Surui, at ang kanyang magandang mukha, na walang ekspresyon man lang, ay agad na naging matingkad. Kaya lang medyo nakataas ang sulok ng labi na nagpaparamdam na sa simoy ng tagsibol at ulan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagbabago-bago sa mga magagandang mata na tila walang temperatura. Ang pagbabago-bagong ito, tulad ng isang pool ng spring water, ay nagsimulang maglabas ng mainit na glow. Matapos makilala si Surui, si Lin Aosho ay dumanas ng maraming pagbabago, at ang mga pagbabagong ito ay naging mas kaakit-akit sa kanya. Tila na free si Surui sa kanyang kinalalagyan, na may hindi kapani-paniwalang tingin sa kanyang mga mata. Mabagal na naglakad si Lin Aosho, hindi niya binigyan ng maalab na halik si Surui, niniyakap siya ng mahigpit, ngunit tumabi lang siya sa kanyang lalaki at mahinang nagsabi, "Nandito ako." "Bakit ka nandito?" tanong ni Surui. "Pumunta ako para makita ka." Mahina ang boses ni Lin Aosho, ang kanyang malalaking mata ay tumingin kay Surui, at ang kumikinang na liwanag dito ay nagpakilos kay Surui. "Matagal na tayong hindi nagkita." Iniunat ni Surui ang kanyang kamay at akmang kukunin si Lin Aosho sa kanyang mga bisig. Ngunit sa oras na ito, biglang gumawa ng ingay si Fan Haiju. Ang maalamat na panganay na babae ng pamilya Lin. Ang may bahay ng Temple of the Sun. Ay talagang hindi pangkaraniwan. Nakangiti niyang sabi. Kahit na ang kahulugan sa mga salita ay hindi masyadong palakaibigan, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang mainit, at walang abuhing pagkatalo na dala ng pag-aresto. Matapos makita si Lin Aosho. Siguro dahil sa instinct ng mga babae na magkumpara sa isa't isa, si Fan Haiju ay tila hindi kumbinsido. Hindi mahalaga sa hitsura o figure, hindi siya mababa kay Lin Aosho. Ang dalawang babae ay may kanya-kanyang merito, kahit na pagdating sa pagtrato sa mga lalaki ay mas kaakit-akit si Fan Haiju. Sa kasamaang palad, si Surui ay labis na nahuhumaling kay Lin Aosho, ngunit wala siyang interes sa Fan Haiju, ni kahit kay Titing na hilig na matokso. Ako ito. Tumingin si Lin Aosho kay Fan Haiju, at naroon muli ang lamig sa kanyang mga mata. Siya ay dumating sa parehong flight bilang Guoan. At ilang mga kapatid na lalaki ni Guoan ay itinuring si Lin Aosho bilang kanilang hipag, kaya maraming walang bagay na inilihim, at alam din ni Lin Aosho ang tunay na pagkakakilanlan ni Fan Haiju. Gayunpaman, ang babaeng ito ay nagdala ng maraming problema kay Surui, at paulit-ulit siyang pinagplanuhan sa Golden Triangle. Paano magkakaroon ng magandang hitsura si Lin Aosho kay Fan Haiju? Sa pagtingin sa malayelo na mga mata ni Lin Aosho, ang mga mata ni Fan Haiju ay nagpakita ng mapaglarong tingin. Wala akong ginawa sa iyong lalaki.
Kaya bakit mo ako tinatitigan ng ganito? Masasabi ko sa iyo. Lahat ng lalaki kung hindi mo gusto ang mga babaeng masyadong mabangis, kung magpapatuloy ka sa ganito, mag-ingat ka na balang araw ay itapon ka ni Surui. Gusto ko lahat ng tungkol sa kanya. Tinabi ni Surui kay Fan Haiju. Gayun din, mukhang hindi ito ang kaso. It's none of your business, right? Pinagalitan si Fan Haiju, at hindi sinasadyang magalit, patuloy siyang ngumiti at nagsabi. Kung makakaligtas ako, pangako, patulugin kita. Alam ng Diyos kung bakit niya nasabi iyon. Ngunit dahil dito si Surui ay naging bahagyang mapagbantay. Kung makakaligtas ka, malugod kang lumapit sa akin. Nakangiti ring sabi ni Surui. Malinaw, ito ang sinabi ni Fan Haiju kung makakaligtas siya, tiyak na maghihiganti siya kay Surui. Batiin ko ang magandang taon na magkasama kayo. Biglang naging malamig ang ngiti ni Fan Haiju, at pagkatapos ay nagkusa siyang lumapit sa mga kawani ng pambansang seguridad. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ni Guowan ang koponan, si Wang Zelong, lumapit siya at sinabi kay Surui. Kuya Rui, sa pagkakataong ito ay bibigyan ka ng aking hipag ng isang sorpresa, magsaya kayong dalawa dito at magsaya sa inyong dalawa. Ang mundo ay maaaring ituring na nagpapahinga mula sa abalang schedule. Sa pagkakataong ito ay si Lin Aosho ang nagboluntaryong pumunta. Lumabas sa abalang schedule, tama si Wang Zelong. Tina Surui at Lin Aosho ay parehong abalang tao. Hindi sila humahawak sa lupa buong araw. Ang tubig ay laging naroon kapag pinipiga. Ngunit pareho nilang pipigain ang espongha. Magiliw na sinulyapan ni Surui si Lin Aosho, na ibinaling ang kanyang mukha sa isang tabi, na may bahagyang pamumula sa kanyang magandang mukha. Napakatuso ni Fan Haiju, mag-ingat ka, huwag mo siyang tretuhin na parang isang ordinaryong bilanggo. Pinaalalahanan ni Surui. Ang aking mga nasasakupan ay maaaring pansamantalang kontrahin niya, mag-ingat sa iyong sarili, siya rin ay nalilito. Kuya Rui, huwag kang mag-alala, tatretuhan namin siya sa pinakamahigpit na paraan, sabi ni Wang Zelong. Ang pinakamahigpit na mode. Natawa si Surui nang marinig niya ito. Matagal na akong nasa Guowan, ngunit narinig ko lang ang terminong ito sa mga alamat, ngunit hindi ko pa ito nakita. Ang mode na ito ay para sa mga masasamang bilanggo. At ito ay bihirang gamitin sa mga karaniwang araw. Gayunpaman, mula sa pagganap ni Fan Haiju sa mga nakaraang taon, talagang karapat-dapat siyang tretuhin ng ganito. Sabi ni Wang Zelong. Nakahinga si Surui nang sabihin niya iyon. Ang pinakamahigpit na mode sa alamat ni Guowan. Kahit na si Surui ay hindi pa ito nakita, kapag na-activate na ito, malamang na hindi na muling lalabas si Fan Haiju. Keto na. Kung makakalabas siya ng kulungan ng buhay sa kanyang buhay, hindi niya sinasampal si Surui sa mukha, kundi ang buong Guowan. Ang sitwasyong ito ay tiyak na hindi ito mangyayari. Habang pinapanood si Fan Haiju na sumakay sa eroplano, si Surui ay ganap na gumaan. Para sa Golden Triangle, talagang tapos na ang isang panahon. Tumayo si Lin Aosho sa tabi ni Surui. Nang lumipad ang eroplano, hinawakan niya ang kamay ni Surui, kahit na ang oras na magkasama ay napakaikli, ito ay kaakit-akit. Naramdaman ang init sa palad ni Lin Aosho. Ibinaling ni Surui ang kanyang mukha at inilagay ang kabilang kamay sa likod ng leeg ni Miss Lin, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at marahang hinalikan ang mapupulang labi ng kausap. Hindi inaasahan ni Lin Aosho na gagawin ito ni Surui ng biglaan, at bahagyang nanginig ang kanyang buong katawan. Sa pagkakataong ito, parang may kuryenteng bumabagsak mula sa langit na tumakip sa kanilang dalawa. Hinawakan ni Surui ang pisngi ni Lin Aosho, mula sa mababaw na halik hanggang sa malalim. Hindi na nakayanan ni Miss Lin. Inihagis niya sa lupa ang kanyang mamahaling bag, niyakap ng mahigpit ang likod ni Surui gamit ang dalawang kamay, at nagsimulang tumugon ng walang pakialam. Matapos ang mahabang panahon, nagkahiwalay ang dalawa. Ang taas-baba ng dibdib ni Lin Aosho. Halatang-halata na ang halik na kanina lang ay naubos ang tibay niya. Ang kanyang magandang mukha ay naging malarosas, tulad ng isang hinog na mansana sa taglagas. Tinadya mong pumunta dito sa oras na ito, hindi ba? Biglang tanong ni Surui. Paano mo sasabihin ito? Retorikang tanong ni Lin Aosho. Hindi mo kailangang sabihin ito na masyadong malinaw, ang iyong puso ay dapat na napakalinaw. Bahagyang ibinaba ni Surui ang kanyang ulo, at bumulong sa tenga ni Lin Aosho. Sa pagkakataong ito ay magaling ka na.
Walang galang na magbigay ng opinyon, tingnan ko kung paano kita parurusahan mamaya. Parusa. Matapos marinig ang pangungusap na ito, naramdaman ni Lin Aosho na ang karamihan sa lakas sa kanyang mga binti ay nawala, at halos hindi siya tumigil. Hiniling ni Surui sa military advisor na isakay ang 12 guard sa isang high-profile plane para umalis. Para sabihin sa lahat na nag-iisa siya ngayon, at maraming bigwig sa madilim na mundo ng kanluran ang nalaman na ang balita, Lin Aosho dapat alam din. Pinili niya ang oras na ito na pumunta rito, hindi nang walang intensyon na makipaglaban sa tabi ni Surui. Hindi bababasa, handa siyang gumawa ng inisyatiba na pumunta sa panig ni Surui sa mapanganib na kapaligirang ito, na lubos na kapuri-puri. Gayunpaman, nahulaan ito ni Surui. 2 araw, hindi hihigit sa 2 araw, kailangan mong umalis. Nagutos si Surui. Alam kong sasabihin mo iyan. Tinaas ni Lin Aosho ang kanyang mukha. Kaya nakabili na ako ng tiket para sa makalawa. Hindi na kailangan ng masyadong maraming komunikasyon sa pagitan ng matatalinong tao ng mga paikot-ikot. Dahil iyon ang kaso, tumawa si Surui. Kung gayon ay umalis na tayo. Huwag mag-aksaya ng oras. Habang nagsasalita siya, binuhat niya si Lin Aosho gamit ang isang kamay, at ang kabilang kamay kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na tumakbo patungo sa kotse. Pinulupot ni Lin Aosho ang kanyang mga braso sa leeg ni Surui, naramdaman ang hanging sumisipol sa kanyang mga tainga. Ito na ang mga pisngi ni Xiaofei. Dinala ni Surui si Lin Aosho sa isang villa type na resort hotel. Nang buksan ng dalawa ang pinto, tumingin si Surui sa kapaligiran at nakangiting sinabi. Isang bahay at isang bahay, ito kahit anong gawin natin sa bakuran, walang ibang makakaalam nito. Nag-init na ang mukha ni Lin Aosho, sabi niya, maliligo muna ako. Tapos sabay na tayo, sabi ni Surui, at direktang binuhat si Lin Aosho sa banyo. Tinabi ng lahat na ang isang maliit ay mas mahusay kaysa sa isang bagong kasal. Ang pangungusap na ito ay hindi totoo. Pagkatapos maligo, pinuhat ni Surui si Lin Aosho sa swimming pool sa bakuran at nagsimulang kumilos ng walang kaparerekan. Kaugnay nito, natural na hindi tatanggi ang panganay na pamilyang Miss Lin. Ang pisikal na lakas ni Surui ngayon ay medyo higit pa sa kanyang sariling inaasahan. Hanggang sa hindi na nakayanan ni Lin Aosho ay naabot niya ang huling sandali. Surui, magkaanak tayo, biglang sabi ni Lin Aosho. Biglang nagising si Surui matapos itong marinig. Ngunit, biglang naisip ni Surui ang maraming bagay. Walang masama, gusto ko ang mga bata, sabi ni Lin Aosho. Noong nakaraan, si Surui ay gumawa ng mga hakbang sa kaligtasan kapag ginagawa ang mga bagay na ito. Ngunit ngayon, si Lin Aosho ay talagang nagkusa na hilingin kay Surui na talikuran ang mga hakbang sa kaligtasan. Kung ilalagay ito sa Palace Fighting film, tiyak na may isip ng maraming manunood na ang ugali ni Lin Aosho ay isang pagganap ng pakikipagkumpetensya para sa pabor. Kung siya ay buntis muna sa anak ni Surui, dapat itong isang maayos na malaking bahay, at mas mapapabuti ang kanyang katayuan, ay inilatag. Gayunpaman, alam ni Surui na hindi ganoon ang iniisip ni Lin Aosho. Ang panimulang punto ng paggawa ng kahit ano ngayon ni Miss Lin ay batay sa Surui hanggat ito ay kapaki-pakinabang para kay Surui. Susubukan niya kahit magkano ang babayaran niya, kahit na ito ay dagat ng mga espada at apoy, sige. Alam ko ang iyong mga paghihirap, at hindi ko gusto ang alinman sa iyong katayuan. Masipag ka sa harap, at ako sa likod, naiwan kang anak, mahinang sabi ni Lin Aosho. Kabanata 2309. Papuri bago tumugtog. Masipag ka sa harap, at ako sa likod, naiwan kang anak. Matapos itong marinig ni Surui, hindi niya maiwasang maramdaman na may nakaharang sa kanyang lalamunan. Gayun din, hindi ito nilinaw ni Lin Aosho. Ngunit naunawaan ito ni Surui polala ng polala ang kalusugan ng matanda, matanda na siya, at dumanas siya ng napakaraming digmaan noon. Pinsala, walang nakakaalam kung gaano katagal ang matanda. Gusto niyang makita ang kanyang paboritong anak na lalaki na bigyan siya ng apo sa kanyang buhay. Pagamat hindi ito nasabi ng malinaw ng matanda, paanong hindi magiging kasing talino si Lin Aosho gaya ng nahuhulaan niya. Dahil ang panganay na pamilyang Miss Lin ay umibig kay Surui. Lahat ng kanyang ginawa ay batay sa Surui. Hindi niya inisip ang halaga at pagkawala ng mga bagay na iyon.
Ngunit inisip lamang niya kung paano pagbutihin ang magsumikap upang maging mabuti kay Tsurugi. Ang taong ito ay nagtrabaho ng husto, kahit na hindi niya ito maprotektahan mula sa hangin at ulan, at least maaari niyang hayaan siyang mag-alala. Ito ang pinili ni Lin Aoshu. Dahil tinahak niya ang landas na ito, hindi niya ito pagsisisihan. Magkakaroon na ba tayo ng anak? Nakahiga si Lin Aoshu sa gilid ng pool habang ang kanyang mga braso ay nakapalibot sa leeg ni Tsurugi. Anong uri ng mga salitang pag-ibig ang maaaring sabihin ng isang babae sa isang lalaki upang mapahanga siya? Ang posibilidad ay, gusto kong magkaroon ng anak para sa iyo. Sa sandaling sabihin ang pangungusap na ito, naniniwala ako na kakaunti ang mga lalaki na magtitiis na tumanggi maliban kung ang taong nagsabi nito ay isang dinosaur. Ito ang pinakahuling sakripisyo, handa siyang ibigay ang kanyang buong buhay sa iyong mga kamay. Siyempre, hindi lahat ng lalaki ay kayang hawakan ang mabigat na ito. Noong sinaunang panahon, maaaring 10 taon ng kasal si Tsurugi, at ang mga bata ay nasa lahat ng dako, ngunit ngayon, hindi niya kailanman sineseryoso ang kanyang panghabang buhay na kaganapan. Dahil sa pag-iisip pa lang ay sakit na ng ulo, ang mga tamad na tulad niya ay ayaw mag-isip ng ganitong bagay. Gayunpaman, kung hindi niya ito iniisip, may tutulong sa kanya na isipin ito. Hindi siya marunong gumawa ng desisyon, at may magkukusa para tulungan siyang gumawa ng desisyon. Ganyan si Lin Aoshu. Puno ng emosyon ang puso ni Tsurugi, kaya nagbago din ang kanyang katawan. Sa isang kritikal na sandali, siya ay talagang namatay. Bahagyang nagulat si Lin Aoshu, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Ano ang nangyayari sa iyo? Ano pa ang magagawa mo?" Walang magawa si Tsurugi. "Na-touch ako, kaya ang katawan ay hindi pa bigla-bigla. Hindi naman ako impulsive kapag naka-move on. Sigurado ka bang hindi ka nahahadlangan sa anumang paraan?" Ang mga salita ni Tsurugi ay masasabing mapangahas. "Kung ganoon ay magpahinga na tayo," sabi ni Lin Aoshu. So, diretsong nakahiga silang dalawa sa gilid ng swimming pool. Pumunot sila at binawi ang kanilang mga baril. Talagang nakakapag-adjust si Tsurugi. "Kami kailangan mong magmadali nitong 2 araw." Mahinahong sinabi muli ni Lin Aoshu. "Nagkataon na ako ay ovulation period." Obviously, matagal na itong ginagawa ni Miss Lin. Para kay Tsurugi, makakapagbigay siya ng walang katapusan. Matapos marinig ito, tumalikod si Tsurugi at napakaseryoso. Tinitigan niya ang mukha ni Lin Aoshu. "Sigurado ka bang hindi impulsive ang iniisip mo?" "Matagal ko nang pinag-isipan." Mahina ngunit matatag ang boses ni Lin Aoshu. "Gayun din, hindi ako kailanman nagpatinag. Hindi ako natinag." Matapos marinig ito, ang puso ni Tsurugi ay napuno muli ng malalim na damdamin. May ganoong tao sa likod niya na dedikado, ano ang hindi nasisiyahan si Tsurugi sa babaeng itinuturing niya. Sa totoo lang, tinabi ni Tsurugi. "Naisip mo ito, ngunit hindi ko naisip iyon." Alam ni Lin Aoshu na ang "hindi ko inisip" ni Tsurugi ay hindi nangangahulugang ayaw niya managot para dito, ngunit talagang hindi niya iniisip ang magiging landas. Ayaw ni Tsurugi na may mali kay Lin Aoshu, at hindi rin niya gusto na may mali. "Ipaubaya mo na sa akin ang mga bagay na ito, hindi mo na kailangang mag-isip masyado," mahinang sabi ni Lin Aoshu. Pagod na si Tsurugi, at kailangan pa niyang magbahagi para sa kanya. Kung ano ang hindi niya mapagpasyahan, kailangan niyang magdesisyon para sa kanya. Ito ay kay Lin Aoshu. Ang orihinal na intensyon, palagi niyang iniisip ang ganitong paraan, at ginawa rin ito sa ganitong paraan. Hindi mo alam kung paano lumakad sa unahan, kaya sabay-sabay tayong tuklasin. Mula sa mga mata ni Lin Aoshu, lubos na nauunawaan ni Tsurugi ang puso ng kabilang partido. Kung gayon, magsimula tayo. Ang sobrang pag-iisip ay mapapagod ka. Kung nakatagpo ka ng isang bagay na hindi mo maisip, huwag isipin ito. Sundin lamang ang landas na maaari mong lockeran sa iyong harapan at itago ang iyong ulo. Sa isang buong araw. Sa ilalim ng matinding kahilingan ni Lin Aoshu, 3 beses na lumaban si Tsurugi. Kahit na hindi na kaya ng katawan ni Miss Lin, sabik pa rin siyang mabuntis si Tsurugi, mga bata. Ang mga bagay na tulad nito, kung gagawin ng may layunin, nawawala ng kaunting saya at nagiging sobrang nakakapagod. Si Tsurugi ay ganito ngayon. Makalipas ang ilang oras na pakikipaglaban ay nakaramdam na siya ng parang luhang kirot sa kanyang mga kalamnan, ni ayaw niyang magtaas ng daliri.
Kung kumalat man ang balitang ito, hindi ko alam kung gaano karaming lalaki ang papagalitin dahil hindi siya nabiyayaan sa gitna ng kaligayahan. Tilinausyo ay lubos na nasisiyahan at pagod. Natulog silang dalawa sa kama hanggang sa dilim. Nang magising siya, naramdaman ni Surui na nakabawi ng husto ang kanyang pisikal na lakas, kaya sinabi niya, gusto mo bang dalhin ka upang makita ang pinakanatatanging pagganap ni Gumay? Tilinausyo ay nakahiga sa gilid ni Surui sa kanyang mga braso, namula siya at sinabing, hindi ako pupunta. Ano ang gagawin mo? Hindi ba buong hapon silang nag-perform? Bawat sulok ng bilya na ito. Mula sa bathtub sa kwarto hanggang sa swimming pool sa courtyard, mula sa malaking kama sa kwarto hanggang sa mga lounge chair sa tabi ng pool, ay nag-iwan ng kanilang mga bakas kung saan-saan. Manood tayo ng sine. Nakangiting sabi ni Surui, huwag kang mag-alala, hindi ka dapat manood ng ganoong uri ng pelikula. Namula muli si Linausyo at mahinang sinabi, okay. Sa huling pagkakataong nanood sila ni Surui ng pelikula. Nakilala nila si Wanyan Jangyong sa sinehan sa loob ng 10 taong kompetisyon sa Huaxia Underground World, na naging sanhi ng amoy ng usok ng pulbere ang buong sinehan, at madugong amoy. Matagal-tagal na rin simula noong nag-relax silang dalawa tulad ng most ordinary couple. Kumain, pisili ng kalsada, at pagkatapos ay maglakad papunta sa sinehan. Pinili rin ng dalawa ang isang romantic movie, na hanggang ngayon ay ipinapalabas pa rin sa mainland China. Dahil sa sobrang dami ng mga Chinese na turista mula sa Gumay, karamihan sa mga pumupunta para manood ng pelikulang ito ay mga Chinese. Tilinausyo ay nakasuot ng damit at tahimik na nakaupo sa sulok kasama si Surui, kumakain ng popcorn at umiinom ng coke, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng pelikula. Parehong nasiyahan sina Surui at Linausyo sa pakiramdam na ito. Ito ay talagang napakabihirang para sa kanila, at mayroon silang napakakaunting oras upang talagang palayain ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang puno ay gustong tumahimik ngunit ang hangin ay hindi tumitigil. Ang hitsura at figure ni Linausyo ay magiging pinaka-nakakasilaw at nakakasilaw na pag-iral saan man siya magpunta. Kahit na ang isang lalaki na napaka-konserbatibo kapag weekday ay kailangang tumingin ng 2 beses kapag nakita niya ang pinakamatandang babae ng pamilya Lin. Noong siya ay nasa sinehan mag-isa, maraming tao ang nakatingin sa kanya. Nakasanayan na ito ni Miss Lin, at wala siyang pakialam sa mata ng ibang tao. Kinuyam ni Surui ang mga payat na kamay ni Linausyo. Talagang nag-enjoy siya sa kalagayan niya ngayon. Ang pagkakaroon ng isang magandang babae sa kanyang tabi ay maaaring magdala ng maraming pagmam. At taas. Gayunpaman, nang lumabas sila ng sinehan at babalik na sana sa hotel, naharang sila sa kalahati. Tilinausyo ay masyadong maganda. Hanggang sa puntong hindi niya magawang alisin ang sarili sa kanyang kagandahan. Sa tila maunlad ngunit talagang magulo na Gumay, ang isang batang babae tulad ni Linausyo ang pinakasikat na bagay. Ito ay isang parisukat pa rin, napakaraming tao ang pumapasok at umaalis, ngunit isang grupo ng mga lokal na gangster ang hamarang kay Surui at Linausyo ng napakahusay. Mahigit 12 sila, bawat isa ay may hawak na patpat, at tila nag-iimbot. Beauty, interesado ka bang makipag-inuman sa amin? Kami ay mula sa Long Hair Way. Isang lalaking walang sando ang nakatitig kay Linausyo na nakangiti at sinabi sa hindi bihasa na Chinese. Dragon Peace Club. Malamig na ngumiti si Surui, ngunit napakaraming paninira sa sarili sa ngiting ito. Nakakatuwa talaga, itong si Long Hewei, na hawak ang banner ng Temple of the Sun buong araw, ay tumama talaga sa ulo ng Mistress of the Temple of the Sun. Nga pala, kagandahan, malamang na hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng ating Dragon Harmony Society. Ang isa pang gangster ay matagumpay na nagsabi. Ang aming Longhe Club ay nakasandaw sa Templo ng Araw. Alam mo ba ang Templo ng Araw? Iyon ay isang makapangyarihang organisasyon sa madilim na mundo ng kanluran. Ang Diyos ng Araw na si Apollo, iyon ang malaking boss sa mga malalaking boss. Isang superhero na walang pakialam kay Zeus. Narinig ito ni Surui at halos matawa, at bahagyang umangat ang mga sulok ng labi ni Linausyo, na nagpapakita ng isang ngiti. Ang kabilang partido ay halatang gustong pagnakawan si Surui, ngunit bago ang pagnanakaw upang purihin si Surui sa langit, ano ang espesyal dito? Nakakatawa man o hindi? Ang isa pang gangster ay lumapit kay Surui at sinundot ng stick si Surui sa dibdib. Paano ito, bata, natatakot ka ba?
Nakakatakot umalis ng maaga. Pilit na pinigilan ni Surui ang bumubulusok na tawa. Isang hakbang lang siya pasulong at pinrotektahan si Lin Aosho sa likuran niya. Bukas, maaari kang magdusa. Sabi ng isa, mag-ingat ka, puputulan ko ang ulo mo gamit ang patpat na ito. Samantalang ang iba pang mga tao. Lahat sila ay nagsimulang tumawa. Pinagnanasaan na nila ang kagandahan ni Surui at Lin Aosho bago sila pumasok sa sinehan. Hindi. Habang nanunood ng sine ang kabilang partido, agad nilang tinipon ang kanilang mga tao. Umanda ka para gawin ito. Bagamat medyo marami ang mga turista sa panahong ito, ngunit sa unang tingin, maaaring napukaw nito ang lokal na komunidad, ang mga tao sa buong maliit na plaza ay wala na. Hindi ko talaga alam kung ano ang dahilan ng pagmamataas mo. Umiling si Surui. Patay na si Zolon, kaya turn mo na maging mayabang at dominanti. Yan, nagulat si Chi-Chi. Kung tutuusin, bagaman hindi lihim ang pagkamatay ni Cholon, hindi ito alam ng sino man. Tinira ng binatang ito ang pangalan ni Cholon sa isang kagat, halatang kilala niya ang mga lokal na puwersa. At saka, talagang kinasusuklaman ko na palaging ginagamit ni Long Hewei ang bandila ng templo ng araw. Bahagyang sinabi ni Surui. Sa palagay ko ay hindi na kailangan para sa ganitong uri ng gang ng basura na patuloy na umiral. Kabanata 2310. Isang madilim na mundo. Iniisip ni Surui na hindi na kailangang umiral ang Longhe Club. Nang sabihin niya ito, walang alinlangang nagalit siya sa mga naroroon. Ano ang kaugnayan ng Long Hewei at ng templo ng araw? Hindi mo naman talaga turn para magsalita ng sobra. Isang malakas na lalaki na tila pinuno ang marahas na nagsabi. Isipin kung paano umalis dito ng buhay. Ang sabi, ang lalaking ito ay nagpakita ng isang ngiti at tinitigan si Surui. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin papatayin pansamantala. Ang iyong babae ay napakaganda, ang aming mga gang people ay matitikman ang kanyang kahangahangang lasa isa-isa, at, sa harap mo, kung magsaya ka ba sa oras na iyon, wala akong pakialam, ha ha ha. This guy laughed very happy, the rest of the people also laughed and laughed. Ngunit sa sumunod na segundo, napagtanto ng nangungunang malakas na lalaki na ang baras na bakal sa kanyang kamay ay wala kung saan. Bobo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, malamig na pinagalitan, at pagkatapos ay sumipa pabalik. Bang! Ang baras na bakal ay iginuhit patagilid sa mukha ng malakas na lalaki. Sa sumunod na segundo, ang kanyang dalawang hanay ng mga ngipin ay natanggal, at ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Nagpakawala siya ng isang sigaw, at agad na tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig, ibinigay ang lahat ng kanyang panlaban. Hindi huminto si Surui, at ang baras na bakal ay nagmula sa ibaba hanggang sa itaas, humahampas sa pagitan ng mga binti ng malakas na lalaki. Ayaw mo ba talagang manakawin ng mga babae? Pagkatapos ay sasayangin ni Lao Tzu ang iyong tool para sa paggawa ng mga krimen. Tingnan mo kung kukunin mo pa. Malakas ba? Ang malakas na lalaki ay muling sumigaw, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa at hinawakan ang kanyang pondiya. Biglang naganap ang mutation, napakabilis ng pagkilos ni Surui kaya hindi nakapag-react ang maliliit na gangster sa paligid. Malamig na tiningnan sila ni Surui. Okay, ngayon na ang oras para aminin mo ang iyong pagkakamali. Ang pinakaayaw niya sa buhay niya ay ang ganitong uri ng tao na itinayo ang kanyang kaligayahan sa iba, sa ibabaw ng sakit. Kung si Lin Aosho ay papalitan ng isa pang magandang babae, anong uri ng sakit ang kailangan niyang tiisin pagkatapos na kinidnap ng mga hamak na ito? Kung ito ay isang batang babae na hindi sapat ang pag-iisip, maaari siyang magpakamatay dahil dito. Sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon, paano mapapatawad ni Surui ang mga bastard na ito? Kunin mo muna yung babaeng yan. Tigaw ng isang gangster. Tinubukan niyang i-hostage si Lin Aosho ng walang kabuluhan. Ngunit bago dumampi ang kanyang nakalahad na kamay sa braso ni Lin Aosho, isang baras na bakal ang nakaguhit na ng perpektong kalahating arko, at nabasag ito ng malakas sa likod ng kamay niya. Iklik, iklik, iklik. Kaya lang, binali niya lahat ng buto ng likod ng kamay niya. Ang kamay na ito ay tiyak na aalisin. Nang matapos ang pagbomba ni Surui, muling itinaas ng mataas ang bakal na bar at tumama sa dibdib ng kalaban. Isa pang pag-click, ilang beses nabali ang sternum. Ang lalaking ito ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas. Dalawang sunod-sunod na putok.
Nagpatomba sa dalawang tao, kahit na hindi alam ng grupong ito ng mga masasamang tao ang mga paninda, kitang-kita nila na napakagaling ng binatang ito sa pakikipaglaban. Sa kasong ito, nag-aalangan na sila. Ito ang Dragon Harmony Club. 2 beses nang umisi si Tsurui. Isang piraso lang ng buhangin, hindi mabubure ang ganitong klaseng gang, gaano katagal. Patayin mo siya dali. 2 pang gangster ang sumugod kay Tsurui. Maraming tao ang hindi natatakot sa kamatayan. Pumunot si Tsurui gamit ang isang stick at binaligtad ang dalawa, walang nang ahas na humakbang muli. Sa oras na ito, ilang mga pickup truck na puno ng mga tao ang biglang dumaan at direktang sumugod sa plaza. Masyadong agresibo ang mga pickup na ito kaya natamba pa nila ang ilang miyembro ng Dragon Harmony Club sa malayo. Ang dumating ay ang Black Dragon. Ipinahayag na niya ngayon sa lahat na binago ng Black Dragon Gang ang bandila nito at itinapon ito sa ilalim ng utos ng Temple of the Sun. Nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga nasasakupan na maaaring makubkob si Tsurui. Nang marinig ang balitang ito, halos sumabog ang anit ni Hilong at agresibo niyang inakay ang kanyang mga nasasakupan sa eksena. Sarili kong teritoryo ito at hindi dapat ma-accident ang bagong master. Matapos tumalon si Hilong sa kotse, nagmamadali siyang sumigaw. Walang sino man sa kanila ang pinayagang umalis, sisirain ko silang lahat. Tapat na siyang nangingibabaw, at hindi siya pinigilan ni Tsurui, siya. Ang Longhewi ay isang grupo ng mga lalaki na talagang kailangang maglinis. Tinatayang nakagawa na sila ng mga katulad na bagay noong nakaraan. Lagi nilang gustong bumuo ng kaligayahan sa sakit ng iba. Dapat talaga may lasa sila. Tikman ang sakit. Ang sumunod na bagay ay ibinigay sa Black Dragon Gang, at ang mga boses ng umiiyak na ama at ina ay agad na umalangaw-ngaw sa paligid. Panginoon ko, ayos ka lang ba? Tanong ni Hilong. Tinulyapan siya ni Tsurui. Sa tingin mo ba may gagawin ako? Ayos lang, huwag kang mag-alala, tiyak na parurusahan ko ang mga bastos na ito. Sabi ni Hilong, lumapit sa malakas na lalaki na binugbog ni Tsurui kanina, hinawakan ang kwelyo ng kabilang banda, at sinabing, alam mo ba na pinukaw mo si Lord Apollo? Pagkasabi niyan, nagsimulang sampilan ng itim na dragon ang kabilang panig ng kaluskos. Ang tunog ng sampal ay napakalinaw at malakas. Gayunpaman, sa ilalim ng sitwasyong ito, ang matipunong lalaking ito ay lalo pang naging matino. Dahil sinabi na ito ng itim na dragon, ibig sabihin ay totoo ito, at talagang pinigilan niya ang Diyos ng araw ng hindi namamatay. Kahit ninakawan ang babae niya. Tapos na. Iniisip ng malakas na lalaking ito na hindi na siya mabubuhay. Sa katunayan, talagang walang pakialam si Tsurui sa kanyang buhay o kamatayan. Ang gayong tao ay nag-aaksaya ng pagkain at mapagkukunan sa bawat araw na nabubuhay siya sa mundo. Makalipas ang 10 minuto, unti-unting bumalik sa kalmado ang eksena. Ang mga miyembro ng Longhe Association ay karaniwang binugbog at nahiga sa lupa at hindi makabangon. Tungkol naman sa nangunguna na malakas na tao. Siya ay sapilitang binugbog ni Hilong. Sa isang malakas na sampal sa mukha ay nahimete siya. Tumayo si Tsurui habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Itim na dragon, hindi sapat ang lakas ng mga nasasakupan mo para lumaban. Nang marinig ang walang pakialam na tono ni Tsurui, agad na tumaas ang puso ni Hilong sa kanyang lalamunan. Ito ay isang pagpapahayag ng kawalang kasiyahan sa kanya. Sa akin. Parang hindi makakagawa ng masama ang lipunan. Dahil kinuha mo ang site na ito. Kailangan mong maging responsable para sa pagpapanatili ng kaayusan dito. Tumalikod si Tsurui, naglabas ng malamig na liwanag ang kanyang mga mata. Gawing ligtas ang buong gumay, kaya mo ba ito? Ang pangungusap na ito ay nagulat kay Hilong. Sa katunayan, dapat na opisyal na responsibilidad na panatilihing ligtas ang buong butil. Laging may ahas. At ang mga puwersang kanluranin na pumapasok sa lugar na ito ay abala sa pakikipaglaban at pandarambong, sino ang nagmamalasakit sa kapaligiran ng lokal na seguridad. Umiling si Tsurui. Nag-aalangan para saan? Tatanungin kita kung kaya mo, at kung hindi mo kaya, papalitan ko ng iba. 70% ng mga turista ng Gumay ay mula sa Huaxia. Ayaw ni Tsurui na makakita ng anumang personal na panganib sa kanila. Kung ang kasalukuyang estado ay pinananatili, magkakaroon ng higit pang Huaxia. Na-violate ang babae.
Natarante si Heilong nang marinig niya na sinabi ni Surui na siya ay gagawa ng kapalit, at mabilis na sinabing mabangis. Sir, huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaang mangyari muli ang sitwasyong ito. Kabanata 2. Okay, may tiwala ako sa iyo. Mahinahong sinabi ni Surui. Kung ito ay gagawin ng maayos, ang isang grant mula sa Sun Temple sa chapter ng Black Dragon Gang ay darating sa iyong account makalipas ang 3 buwan. Natuwa agad si Heilong nang mabalitaan niyang magkakaroon ng pondo para sa Temple of the Sun. Yumuko siya ng malalim. Sir, tatapusin ko talaga ang bagay na ito. Ang itim na dragon ay napilitang palitan ang gate ng isang beses. At ang templo ng liwanag ay maaaring itinuring siya bilang isang tinak sa mata at isang tinak sa laman. At hindi makapaghintay na bunutin ito, kaya ngayon ang itim na dragon ay dapat mahigpit na hawakan ang hita ng templo ng araw. Kung hindi niya kakayanin ng hangin at ulan sa hinaharap. Tiningnan ni Lin Aosho ang profile ni Surui at seryosong nagsabi. Kung papayagan kang pamahalaan ang madilim na mundo sa kanluran, ang madilim na mundong ito ay magiging liwanag, ang mundo. Ang pangungusap na ito ay hindi mahirap unawain, at sinasabi nito ang puso ng maraming tao. Si Surui ay hindi nakatakdang maging masamang tao, at hindi niya pinapayagan ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng masasamang bagay. Kahit sa madilim na mundo, pinaparusahan niya ang kasamaan at itinataguyod ang kabutihan. Ang liwanag ng araw ay makapagpapadalisay ng kasamaan. Ngumiti si Surui. Nakakalungkot na ang mundong ito ay hindi maaaring walang kasalanan. Pagkatapos malutas ang maliit na episode na ito, dinala ni Surui si Lin Aosho pabalik sa hotel. Pasimpleng naligo ang dalawa at handa ng magpahinga. Bihira lang magkita, at ang bawat minuto at segundo ng pagsasama ay napakahalaga. Surui, kailan tayo mabubuhay ng matatag? Samahan daw si Lin Aosho sa mga braso ni Surui, na may bakas ng pananibik sa kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Surui. Ang lahat ng kwentong ito ay kailangang magsimula sa 3-dimensional na Amanolan. Si Lin Aosho ay nakinig. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas, na nagpapakita ng isang kahangahangang arko halika. Totoo ito, kung hindi dahil sa mapanganib na bagay tulad ng Sancho Ammonium, na nagdulot ng malaking problema sa bikang, hindi magagawa ni Surui na bumalik mula sa ibang bansa. Doon ang bagay na ito ay kahit isang pulang linya sa pagitan nila. Naiintindihan din ni Lin Aosho ang isa pang layer ng malalim na kahulugan sa mga salita ni Surui. Sa katunayan, ang krisis ng 3 oksamen ay hindi pa ganap na neresolba. Hanggat patuloy na patok ang gamot na X1 sa madilim na mundo ng kanluran, tiyak na may iba pang taong magnanasa sa Bikang Group. Sa makatuwid, kapag ang buhay ng dalawang tao ay maaaring bumalik sa estado ng normal na mga tao, malamang na mayroong dalawang mapagpasyang mga kadahilanan. Ang isa ay ang madilim na mundo ng kanluran ay ganap na maibabalik sa kalmado. At ang isa ay magkakaroon ng pagkakataon na ganap na putulin ang X, ang kasikatan ng 1, ay ginawa sa iba na hindi na nilalaro ang ideya ng 3 Shamran. Umiling si Lin Aosho, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, at ngayon ay hakbang-hakbang lang ang magagawa niya. Ang mabuting balita ay, dahil sa mga palatandaan ng kaguluhan sa madilim na mundo ng kanluran, ang mga nag-iimbot sa 3 ammonium ay hindi muna kikilos sa ngayon. Bukod dito, inihayag ng Sun Temple ang relasyon sa pagitan ng Surui at Bikang Group sa isang mataas na profile na paraan, upang maiwasang magalit si Apollo. Mapipigilan lamang ng maraming tao ang mga kaisipang iyon tungkol kay Sanzon. Si Surui ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga at sinabi na may nakakapanghinayang ekspresyon. Mukhang upang tayo ay mamuhay ng isang mapayapang buhay, maaari ko lamang duminahin ang madilim na mundo ng kanluran. Ang Diyos ba ng langit ay magiging emperador? Hindi mapigilan ni Lin Aosho ang mapangiti. Alam niyang nagbibiro si Surui. Kaya sinabi niya, gabi na, magsimula na tayong gumawa ng mas mahalagang bagay. Mas mahalagang bagay. Lumikha ng isang lalaki. Pupunta ka na naman. Biglang naging mahirap ang ekspresyon ni Surui. Ang palasyo ng Diyos Hari. Nakatayo sa hagdan ang matangkad na si Zeus, nakatingin sa lalaking nakabalot ng itim. Pamumunuan ni Apollo ang madilim na mundo ng kanluran sa hinaharap. Anong niloloko mo?